Ngayon na ang pinakamainit na araw ng tag-init, ang buhay na alamat ay dumating na sa lupang sinilangan ng Tigre. Narito na ang highly anticipated fight nila Ricardo Martinez at Takeshi Sendo, ang katahimikan sa arena bago ang violenteng laban. Hajime no Ippo, 1493, on a whim. Bago magsimula ang laban, napili sila Mamoru Takamura at Eiji Date na i-cover ang laban. Habang wala pang tao sa arena ay nag-iensayo sila ng mga sasabihin. Ang huling destinasyon ng mga boksingero, ang Ome. Sabay silang tumayo upang tapusin ang salitang Omega, ngunit hindi magkasync ang dalawa. At ang haharap sa kanya, ang taong tinatawag nila na naniwatay. Pero pati sa salitang Tiger ay hindi pa rin sila sabay. Nabanggit ito ng lead commentator na hindi ito gagana at nadismaya ang dalawa sa mga pinaggagawa nila. Nagalit si Takamura dahil ilang beses na daw silang pinapaulit-ulit i-rehearse ang mga linya. Si Date naman ay nagtatanong kung talaga bang kailangan nilang gawin ito. Pero inudyok sila ng lead commentator na magpapahype ito sa laban. Nasa kansay tayo, importante ang vibes sa laban. At sa huli, napapayag si Takamura. Pero rumibat si Date na wag siyang sumang-ayon dito at wag siyang biased. At inulit nilang i-rehearse ang mga linya. Naniwa Tiger! At dahil paulit-ulit nila itong ginagawa, bumakat na ang mga linya sa isipan ng mga ito at nagagawa na nila ang linya base sa reflex. Tuloy pa rin ang rehearsal habang wala pang tao sa arena. Nabanggit ng lead commentator na huwag kayong magkakamali kundi pananagutan nyo ito. Pero di sumang-ayon si Date, pero hype pa rin si Takamura sa gilid. Nawala na ang mga sikada sa paligid ng kastilyo at ang arena ay unti-unti nang dinadagsa ng mga tao. Karamihan ng mga manonood ay mga tagahanga ni Sendo. May isang nagsabi na magiging world champion na ang Sendo namin. Oo naman, mananalo siya. Magiging national holiday ang araw na ito. Kasama sa crowd si Ippo. Nabanggit niya na kahit gumabi na, ay hindi pa rin nagbabago ang init. Para daw bang mas uminit palalo. Baka dahil dikit-dikit ang mga tao dito. Hindi lang ang mga boksingero ang kailangan kong tutukan. Kailangan ko ring bantayan na wag ma-dehydrate. Dahil sa init at dami ng tao, siguradong pagpapawisan ka. At eto na mga kaibigan, napuno na ang arena ng mga manonood. Fully packed na ito at hindi mahulugan ng karayom. Nadaanan ni Ippo na bumibili sina Date at Takamura sa vending machine ng inumin. Nauhaw ang dalawa dahil sa rehearsal na ginagawa nila. Nabanggit ni Date na kinuha sila mag-commentate ng laban dahil siya lang sa Japan ang nakalaban ni Ricardo. Pero rumibat si Takamura na dahil hindi sapat ang isang lolo na tinalo ni Ricardo para mag-commentator. Kaya tinawag din nila ang pinakamalakas na boksingero sa kalawakan. At dahil dito, nagkainitan ang dalawa. Kaya pinakalma ni Ippo ang mga ito para hindi lumala ang sitwasyon. Buti na lang at dumating si Miyata sabay sabing, tumigil na kayo at nakikita kayo ng mga tao. Aba, tignan mo sino ang dumating, wika ni Takamura. Nabigyan ka rin ng tiket ni Sendo, tama? Tanong ni Ippo, bibili ako ng mga inumin at bibigyan din kita. At sabay umalis ang dalawa. Napatanong si Date na, magkaibigan na ba ang dalawang yon? Napabuntong hininga na lang si Takamura. Habang nakaupo si Miyata at Ippo, nadaanan sila ni Mari. Aba, katabi ko pala kayo, kamusta? Makakarinig ako ng magandang komentary ng laban. Parang naka-VIP seat ako nito. Inoferan ni Ippo si Mari ng mga inumin. Kahit naka-aircon ang lugar, ay posible pa ring ma-heat stroke dahil sa init. Binigyan din niya si Miyata. Mukhang marami kang nabili, wika ni Miyata. Pero may oras ka pa kayang uminom? Baka matapos ng biglaan ang laban. Pabor ang laban kay Ricardo at sumang-ayon din si Mari. Pero sa loob ni Ippo, sa tingin niya, hindi agad-agad matatapos ang laban. Napatingin ang dalawa sa kanya, tsaka sabi mo kahapon, ginagawa niya ang anti-Ricardo strategy. Ano kaya plano? Nabanggit ni Miyata na nung nag-touch sparring kayo, di ba pinipigil niya sa mid-swing ang suntok niya, tama? Oo, yung feint ba? Naisahan niya ako dun. Pero hindi yun feint, wika ni Miyata. Isa lang yung whim kapag susuntok siya ng kanan at kung nakaramdam siya na hindi ito tatama. Iibahin niya ang postura ng kanyang kamao at yung kaliwa naman ang tatama. Hindi mo alam kung anong gagawin niya pero ang accuracy ng kanyang whims ay hindi natural.
Nung nag-spar kami, baka dahil naghahanda siya para sa isang title match, ay nilabanan niya ako ng strategy at ginamit ang ulo niya, kaya ang resulta ay madali ko siyang natalo. Kapag conventional, rational boxing lamang talaga si Miyata, wika ni Mari. Pero mas malala kapag si Ricardo ang kalaban, mababasa niya agad ang strategy mo kung basta-basta mo lang ito ginawa. Kaya parang walang pag-asa yung sparring namin, pero baka may nangyari sa pribado niyang buhay o di kaya dahil nagpakita ka. Hindi ako sigurado kung ano, pero bumabalik na ang original wildness niya. Pero may anti-wildness strategy din si Ricardo. Nakita natin ito kay Warley. Magkaiba ang uri ng wildness ang tinataglay nila. Kaya ito ang isa sa balakid ng nakakamanghang perception ni Ricardo. Magkaiba uri? Ngayon naintindihan ko na si Warley ay mailap at malaya gaya ng isang primate at si Sendo naman ay isa siyang carnivore, mabangis na hayop na kumakain ng karne. At dito na nagtatapos ang chapter, mga kaibigan. Bitin na naman kahit 14 pages tayo this week. Mas magaling pala sa instinctive fighting si Sendo kaysa kapag gumagamit siya ng conventional at rational boxing. At ang anti-Ricardo strategy nila ay hindi basta feint kung hindi ay whims na base sa pakiramdam at pag-iba ng suntok na may abnormal na accuracy. Abangan natin ang mga susunod na kabanata.